Hello, magandang araw sa inyong lahat. So, merong nagpasa sa akin ng video, yung factory reset daw sa mga bakla at tomboy daw. Legit ba? Anong factory reset? Yung babalik sa ulirat. What do you mean factory reset? Panoorin nga natin to. Wait lang, walang sound. Factory reset sa mga bakla at tomboy, legit ba? Unang-una, wala pong factory o pagawaan ng mga bakla at tomboy. Ano? Bilang tao, lahat po tayo ay in the process of discovering ourselves. Mas may mga pagkakataon na kinikilala natin ang ating mga sarili, kung sino tayo, kung paano tayo magmahal. Pero may kaklase ako nung high school. Doc Darwin, if ever na mapapanood mo to ha. If ever na mapapanood mo to, message mo ako. May klase ako nung high school, bading girlsy yun eh. Pero ngayon, lalaki na. Or nagkulong siya sa closet, ganun ba? Hindi, yun ang pagkakaintindi ko eh. Ang pagkakaintindi ko doon sa factory reset na sinasabi, halimbawa, bading ka, no? If a factory reset ka, lalaki ka na. Kasi may kaklase akong ganun dati. Nung high school. Tumatalsik talaga ang kamay nun. Pero ngayon, nakita ko, lalaki na. I don't know kung nag-closet siya, no? Anyway, pagpatuloy natin. Etc. It's always a journey of discovering who we are. But at the end of the day, sila lang po ang makakapag-determine kung ano ang kanilang kasarian. Bahagi ito ng ating human experience, yung pagkilala at pag-discover sa ating mga sarili. However, hindi rin po ito dapat justification for conversion therapies o yung sapilitang pagbabago ng kasarian ng isang tao na labag sa kanilang Face lang yan, magagamot ka pa. Parang sakit eh, no? Hindi. Totoo naman yon. Pag halimbawa, bading girlsy ka, mukhang feeling ko mahirap na talaga eh. Kasi parang nakapili na siya. However, no, wala namang big deal doon kung bading girlsy o hindi. As long as na hindi niya ginagawa yung mga bagay na hindi maganda. Sa totoo lang, wala namang bearing kung bading, tomboy o isang tao eh. Ang nagiging problema lang kasi dyan, yung pagiging entitled. Yung yung feeling laging inaapi. Yung laging kailangan may sariling CR, kailangan kasali sila sa activity ng mga babae na hindi naman dapat. For example, no, 'di ba merong nagpo-propose sa Miss Universe, isali yung transgender? Wag naman. Ibigay na sa mga totoong babae 'yun. Gumawa na lang kayo ng category no sa inyo. Hindi naman kayo pinagbabawalan eh. Pati pag CR sa CR ng mga babae. 'Di ba? I'm sure majority ng mga babaeng nakikinig sa akin ngayon, hindi kayo papayag na makasabay nyo sa CR ang transgender. Hindi dahil dinidiscriminate nyo kasi nag-iingat kayo paano kung may magpanggap na bading na makakapasok sa inyo sa nyo, di ba? Maano kasing usapin ito eh. Maano siyang usapin. Ang lagi kasing bukang bibig nitong mga to. Sorry ha. Hindi naman lahat, no? Pero yung mga advocate ng mga ganyan, ang laging bukang bibig nila, equality, equality, equality. Well, in reality, ang gusto nyo maging superior kayo eh. Lagi nyo sinasabi, discrimination, discrimination. Every time na nire-reactan ko yung mga ganitong uri ng video, palagi ko sinasabi, lahat tayo prone sa discrimination. Lahat tayo. Pwede tayo ma-discriminate dahil sa lahi natin.
sa kulay ng balat, sa pagiging bungi mo, sa pagiging mataba mo, sa punto ng sinasabi mo. Yung, di ba, yung mga Bisaya nating kababayan, kadalasan, nadidiscriminate yan. Ano pa ba? Ano pa bang, uri ng diskriminasyon? Madami. Hindi lang yung dahil, bading kasi ako, kaya hindi ako tinanggap sa trabaho. Sa SM nga no, nandun ako eh. Kahit super qualified eh. Alam mo kung dahilan kung bakit hindi siya na-regular? Kasi ang height niya 4'8". Dapat 5 pataas. Sabi ko gano'n, anong kinalaman nung ano? Anong kinalaman nung height? In the first place, hindi nyo dapat ginawang contractual yan kung yun na standard nyo. Kasi meron kaming super sipag talaga na sales assistant na gusto ko talaga ma-regular yun. Sabi kong gano'n, no, in-endorse ko sa oy, maglalaps na yung nito, kontrata nito, baka pwede irregular nyo dahil napapakinabangan ko, magaling gumawa ng report. Halimbawa, may presentation ako, no, sa mini-mentor ko nga yun maging supervisor eh. May presentation ako end of month. Siya yung pagagawin ko. Ang gagawin ko na lang, re-reviewin ko na lang yung, yung presentation. Pati justification, yung initiative. Siya na yun, ang galing. Tapos yung irregular, bakit hindi nag-prosper yung regularization nito? Kasi po kulang sa height eh. Putang ina, anong kinalaman ng height? Yun ang diskriminasyon. Pangalawa, yung education attainment. High school graduate, ayaw ko ngayon ha, hindi ko alam ha. Ayaw ko ngayon. Hindi ko naman sasabihin either SM or Robinson, no? Alin man sa dalawa. Pero isa dyan, hindi nagpo-promote ng hindi college graduate. Ang daming hindi lang yung problema nyo ang problema ng Pilipinas. Iiyak kayo dahil hindi kayo pinayagang mag-CR sa sa CR ng babae? Bullshit! Hindi mag-CR kayo sa mga lalaki. Wala namang papansinin sa inyo pag nag-makeup kayo dun sa CR ng mga lalaki eh. Kailangan talaga sorry ha. Minsan yung oo, meron naman talagang mga homophobic. Yung talagang inaaway kayo dahil sa kasarian nyo. Pero may mga racist din eh. 'Di ba? Merong mga gigil na gigil sa mga Bisaya. 'Di ba? Oy, shoutout sa mga nating mga kapatid nating Bisaya. Meron naman din galit din sa mga Muslim kasi nga ini-stereotype na di umano mga Muslim daw ay mga terorista. May mga gano'n naman eh. Hindi lang naman sa inyo nangyayari 'yon. Merong 'di ba sa ibang bansa nakakaranas din ng diskriminasyon yung mga kapwa natin Pinoy doon. Ano pa ba ang nyo? Ano sinasabi nyo unique sa inyo yan? 'Di ba? Yung iniiyak mo na kasi meron ako narinig eh. Minsan kasi hindi tinatanggap sa trabaho pagka bading ka eh. Mas lalo yung kinuwento ko dahil sa height. Yung pagkabading mo, pwede ka magpanggap na lalaki eh. Although malambot ang kilos mo, magdamit ka ng panlalaki or pwede mo lusutan eh. Yung height, malulusutan mo. 'Di ba? Yung education attainment, malulusutan mo 'yon. Kasi siguro yung mga kapatid natin miyembro ng LGBTQ, kadalasan kasi lumaki ang mga yan na siguro nakakaranas kayo ng pambubuli nung bata kayo. Pero hindi rin lang naman kayo nabubuli kahit hindi naman miyembro ng LGBT. Ano ba ibig ko sabihin sa mga pinagsasabi ko? Yung inangal-ngal nyo na akala nyo sa inyo lang nangyayari, nangyayari sa lahat ng tao. Ba tayo napunta doon
Ang pinag-uusapan lang natin yung factory sex. Hindi kasi, yun kasi ang kadalasan nagiging problema nito eh. Yung discrimination eh. Diba? Gusto ko lang ihatid yung mensahe na na hindi lang kayo nakakaranas niyan. Ako, nakaranas na ako once niyan. Yung discrimination na yan. Kasi, ang suot ko ay hindi maganda. Pag yung, sa... saan ko ba naranasan nyo? Sa mall eh. I don't know, nakalimutan ko Mega Mall ba o North EDSA. Ang suot ko noon, nakachinelas ako na yung beach walk. Kasi nga, nagmamadali ako. Dahil may kukunin lang ako. Hindi na ako kasi sa Grass Residence yata kami. Tumuloy that time. Grass Residence ba? Or Siyempre, hindi na ako naligo, kasi may hinabol ako. Alam mo yon yung papasok ako sa loob ng mall. Yung mga nasa harap ko, hindi na kinapkapan. Tuloy lang sila. Pagdating sa akin, harangin ako ng guard, titingnan yung bag ko. O di ba discrimination yun? Porkit ba hindi ako naligo? Hindi ako haharangin mo ko. Dapat equal. Kung pinalampas mo yung papalampasin mo din ako. Diba? Lahat tayo nakakaranas ng mga ganyan. Mga ganyang bagay. Lalo na yung pagtitingnan ka, ito ayaw na ayaw kung nangyayari ito sa store eh. Yung store na hinahawakan ko. Ayaw na ayaw kung nangyari ito. Talagang ginagawa ko ng paraan na masibak yung sales personnel pag ginagawa ito. Yung pag tinatamad, yung halimbawa, may hinahanap na item eh. Nasa supermarket ako. Meron kayong ganitong alak. Tinatanong, mahal yun eh. Meron po dito. Pwedeng makita yung alak. Biglang sasabihin nung namin do sa nag-i-inquire, mahal po yan eh. Yung para bang minamatay yung customer na na walang pambili. 'Di ba? Mahal po 'yan eh. Galit yung customer. Anong palagay mo sa akin? Bigyan mo kong dalawa niyan, babayaran ko ngayon. Yung Remy Martin, I think 6,000 yata 'yon. Isa nun. Bigyan mo kong dalawa niyan, babayaran ko sa harap mo ngayon din. Sabi gano'n nung customer, sabay pinatawag ako. Ganyan ba ang trato nyo dito sa Sabi ko, walang gagawa, kahit kailan walang sasagot ng mahal ha. Sumagot kayo na naaayon sa tanong ng customer. Sa lahat ng complaint yan, ang ayaw na ayaw kong marinig. Yung minamatay yung customer. Kasi ang mission mo sa retail kasi, customer retention eh. Yung magkaroon ka ng relationship sa customer na lagi silang babalik sa'yo, yung loyal. Ang kailangan magkaroon ka mga loyal customer, kasi yung mga loyal customer na yan, pagdating na nasa crisis ka, yan ang magtatanggol din sa'yo. Ay, hindi, bumibili ako doon. Okay naman si Bungo. Mabait naman yun. 'Di ba? Hindi, baka yung tao lang yung ganyan, 'di ba? Ba tayo napunta? Hindi, pagpatuloy na nga natin to. Hindi, sana maintindihan yung ibig ko sabihin ha. Nilang kalooban. International medical, psychological organizations, human rights organizations, and more recently, the Vatican has expressed that conversion therapies are harmful. Conversion therapies. Parang no? Parang kotse, no? I-convert. To an individual. Ibig sabihin po ito ay pag-apak sa karapatan ng isang tao. Oo, partially I agree din naman. Kasi yung nararamdaman, hindi mo naman makokontrol yan eh. I mean, makokontrol mo na wag mong ang ibig ko sabihin yung feelings na kung ano ka. 'Di ba? Parang halimbawa kung ikaw ay Bisaya, yung punto mo, mahirap kontrolin yun eh. Kasi yun yung kinalakihan mo kasi. Doon ka na kung maiahalin tulad mo, no,
Halimbawa, isang Bisaya, iko-conversion therapy mo yung pronunciation niya. I'm so sorry ha, baka mamaya discriminatory. Hindi po. Kahit ako din sablay-sablay din ako sa pronunciation. Hindi nga ako marunong mag-English eh. Gusto ko lang ipaunawa na katulad yun nun. 'Di ba? Yung sa punto, mahirap din kasi ano yun. Pagsabihan. Mapagsasabi mo ba yon na ayusin mo ang pronunciation mo? Hindi. Ano kasi yan eh, Bisaya kasi yan eh. Yun yung nakasanayan niya mula pagkabata. Hindi mo pwedeng gawin overnight na yung pronunciation niya magbago. 'Di ba? O na i-determine at kilalanin ang kanyang mga sarili. So hopefully, hindi po dapat natin pinopromote ang conversion therapies. Only a person can decide how to determine themselves, and as human beings, we should respect it. Ako si Vince Liban. Okay naman yun. Eh, hindi na kailangan conversion therapy. Kasi sa totoo lang, ngayon no, sa ngayon, kung anong gawin nyo, okay naman eh. Mag-asawahan kayo na kapwa sa lalaki, okay naman. Wala namang problema na ngayon. Ang nagiging problema lang, alam nyo kung ano, yun nga, yung pagiging entitled lang talaga. Yun lang. Kasi kahit saan ka naman pumunta, hindi naman mapipigil, hindi naman kayo pakukulong eh. Pag nakita ba kayo na dalawang lalaki na magka-holding hands, pakukulong ba kayo? Hindi naman kayo pakukulong eh. Yung pagiging entitled lang, yung pagiging praning na laging ang dahilan ay yung kasarian nyo, kaya kayo ginaganon. Di ba? For example, no, ipipilit na, halimbawa, hindi pinapasok sa isang establishment. Ang ipipilit na agad na dahilan dahil sa pagiging bading. Hindi, lasing ka kasi. Kaya bawal kang pumasok doon dahil magkukos ka ng gulo. May nangyayaring ganyan eh. Tigil-tigilan nyo yung pagkakaroon ng victim mentality. Naiintindihan ko na may nadidiskrimina talaga sa inyo, pero hindi lang kayo nakakaranas nun. Yun lang. Mga kababayan ko. Anyway, okay yung sinabi ko. Yung ako, sang-ayon din ako nun na hindi mo dapat pakialaman kung ano yung sexualidad niya. Yun na yun. Yun lang talaga. As long as na hindi nyo, yung paniniwala nyo, no? Kung halimbawa, paniniwala nyo sa sarili nyo ay babae kayo, go ahead. Magdamit kayo ng babae, go ahead. 'Di ba? Magtawagan kayo ng sis, go ahead. Magtawagan kayo ng ma'am. Pero yung pag dumating na sa paniniwala ng iba, yung imomodify para lang pakisamahan yung subjective point of view sa sarili nyo, wag naman. Yung halimbawa, aksidenteng natawag ka ng sir, intindihin nyo. Na, syempre, hindi naman, mukha ka naman talagang lalaki eh. Kung matatawag ka ng sir, intindihin nyo na, okay, ganun na lang. Kasi masyadong sensitive yung iba eh. When in reality, kayo, pasimuno kayo sa panlalait. Di ba? Most of you, ang trabaho sa entertainment industry, puro panlalait eh. Umintindi din kayo sa iba. Di ba mga men? Anyway, yan lang muna pag-uusapan natin. Magandang araw sa inyo lahat.